ang ah, ang spokesperson, legal spokesperson ng prosecution, nasa linya po natin si Attorney Benamin J. Tolosa. Attorney J, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga ho, Ka Jerry. Magandang umaga, Ka Tunying. Magandang umaga din ho sa lahat ninyong mga taga-subaybay. Attorney, bago lang tayo pumalaot, wala bang nagme-message sa inyo na napagkakamalan kayo si Eric Santos? Yung singer na si Eric Santos? Wala pa naman ho. Wala pa. Wala pa naman. Ako parang ayaw nyo lang aminin kasi nung nakita kayo ng misis ko, sabi si Eric Santos ba yung nag-abogado? Bakit kako? Tinignan ko. Yung spokesperson ng prosecutor, yun yung singer na siya. Ayun, kaya pala. Kayo ba singer din? Kumakanta rin, attorney? Wala ba tayong sample dyan? Diyan na ho masisira ang mga umaga natin pare-pareho pag pinakanta niyo ho ako. Baka bumagyo, hindi matuloy ang impeachment. Tama ho. Tama ho, wag na ho. Pero alam nyo, napakalaking papel talaga ng mga abogado, both sa prosecution saka sa defense, to make the trial interesting. Ayan. Ano po, attorney, kita nyo naman, nag-viral si attorney Ligutan. Nag-viral yung sa kabila si attorney CJ Narvasa. Oo. Bagamat hindi doon sa merito ng kaso, hindi sa kung ano-ano. How do you feel about it? Bilang tagapagsalita po ng legal spokesperson po ng prosecutors, Attorney Tolosa. In-anticipate naman ho natin yan, no? Lahat ho ng pangyayari sa impeachment court, talagang mas scrutinize ho yan ng mga tao, no? Na unfortunately, even dun sa looks, no? The way they speak and things like that. But tingin ho na, pinaka-importante na dapat pinipilit naming ma-highlight dito ay yung hong ebidensya na aming pinipresent, which we think na ilatag naman ho namin ng mabuti last week. Nandito tayo sa unang sa article sa grave threat. Sa tingin ba ng prosecution, Attorney J, na-establish na ninyo yung criminal intent, yung intention talaga at hindi lang joke o hindi lang pagyayabang? Minsan kasi sa atin makapagyabang lang o kaya dahil sa bugso lang ng damdamin. Well, unang-una ayaw ho nating pangunahan, no? Yan ho ang determination na yan ay gagawin ho yan ng impeachment court. But ang para sa amin ho, ang maliwanag, no, ang na-accomplish namin dito sa unang linggo ng paglilitis ay nailatag na ho natin yung ebidensya, no, paukol dun sa authenticity ng video, kung saan ginawa yung pagbabanta sa buhay ho ng presidente. At sa aming palagay, maliwanag na ho ito, no? Wala nang question, no, ngayon dun sa authenticity ng video dahil maalala ho natin, on cross-examination, ginamit nila yung sariling video na pinakita ni Agent Calilong, no? Which means they're conceding its authenticity. Bukod pa ho dito, sariling abogado ho for defense, no? Nung tinanong sila tungkol dito, inamin na din naman nila yan, no? Para ho accurate, no? I'll quote, tinanong ho ni Senator Risa, sinasabi ba ng defense na ang threats ay prompted ng detention ni Zuleika Lopez? Ang naging tugon ho ng abogado ng kabila, yes, Your Honor. Ano? Pati ho nung binigyan pa ng pagkakataon, mag-deliver ng prepared statement pa ho to, ang sinabi din ho ng pangalawang abogado nila na tumayo doon ay, the truth of the matter is this, she and her family were threatened and while her response was unconventional, it was justified. In other words, wala na hong pinag-uusapan na kung authentic ba o hindi. No? Pinag-uusapan na lang ngayon. Yung intention ho talaga dyan. No? Although nakapagsimula naman din hong makover yan ng testimony ni Agent Calilong, no? Matatandaan natin nung sinagot siya at tinanong siya ni Senator Cayetano, anong characterization niya ho dun sa threat? Sinabi niya, the threat was absolute. At ito hong linggo na to, no, since na established na yung authenticity ng video, papakita naman ho ano yung mga naging investigasyon na ginawa ng NBI kaugnay dito sa video na to. Paano po gagamitin ng prosecution si Attorney Zuleika Lopez? Nabanggit nyo kanina na parang na-establish doon na yung detention niya ang nagtulak
ang naging dahilan o nagtulak kay VP Sara para gumawa ng ganong mga pagbabanta. Paano, parang hostile witness ito, ano, attorney, ang mangyayari sa kanya. Gaano kayo ka-confident na mas mapapalakas ang kaso pag ginamit yung chief of staff mismo ni VP Sara na si Attorney Zulaika? Tama. Well, first to clarify lang, yun ho yung position ng defense. Una, parang they're questioning the authenticity, but later on, inamin naman nila by saying that now they're focusing, yung defense nila, they're trying to justify, kung ano ho yung ginawang pananakot by saying, kasi naman, dahil yan. May pinagmulan. Oo, ang pinag-ugatan niyan ay yung pagkakadetena ni Attorney Zulaika Lopez. So, dyan ang isa sa mga magiging usapin dyan. Yan ho ba ay nadja-justify ba ang pananakot sa buhay ng no less than the President? At pag-amin na actually meron ka ng nakasunduan sa isang mamatay tao, na gawin ho itong napakasamang bagay na to. Ngayon, yung sa tanong niyo ho kung paano siya magiging relevant, well, depends ho mismo nagpakita na nandun din ho si Attorney Zulaika sa loob ng kwarto na yun. So maybe could give some information about yung surrounding circumstances when it happened. Pero ang malago ho dito, dapat mag-concentrate tayo, hindi lang dun sa mismong oras na ginawa yung pananakot. Itong mga ebidensya na ipapalabas natin, makikita na hindi lang ho ito isang beses nangyari. Tatandaan natin, kahit pa nung isang buwan pa bago nangyari yan, sinabi na ho ng respondent, at this was pointed out also by Agent Calilong, na yung sinabi niya na gusto niyang putulin yung ulo o pugutin ang ulo ng presidente, Tapos dumating na ho dyan na nangyari yung pagbabanta at pag-amin na mayroon ng kasunduan sa mamatay tao. Sa susunod na mga naging press conference ho niya or interviews, matatandaan natin hindi naman tinanggi yung naging pananakot, At sinabi lang at trinay ho i-justify by saying revenge from the grave is not a criminal act. So, lahat ho yan ho ang ilalatag natin mga susunod na mga testigo. Kumbaga may build up may build up bago yung threat mismo sa Pangulo, yun yung sinasabi nyo. Pero yung po bang ito medyo mahaba-habang diskurso to, pati mga constitutional ex, mga dating justices pinag-uusapan, yung bang pagbabanta na yon, whether conditional or absolute na pagbabanta, ay sapat pa para mag-qualify bilang impeachable offense? Well, pwede kong sabihin dyan is reiterate, ano ho yung mga nasabi na ng prosecution during the hearings, Again, we have to always emphasize, si mismong Agent Calilong, ang sabi nga ho niya is the threat is absolute, At as pointed out by sila public prosecutors, Congresswoman Jinky, defensor, kailangan natin tandaan dito, ang attack ho dito is not just against a person, it's against the institution, attack against the institution. It's attack against the head of state, Ito ho yung presidente. So, at ang gumawa ho ng attack na ito ay yung pangalawang pinakamataas na lingkod bayan nung ating bansa, na kung sinong direktang makikinabang kapag nangyari ho itong masamang bagay na ito sa buhay ng presidente. Kaya ganyan ho yun ka-seryoso. So, ang pinag-uusapan ho kasi dito at the end of the day is yung hubang ganong klaseng pananakot, ganong klaseng pag-amin na meron ng agreement sa isang mamatay tao na gawin ito. At huwag natin nakalimutan, sinabi na ho mismo, no joke. So, seryoso talaga at hindi yan binawi. Yung ganyang asal ho ba, ganyang akto, ang tanong ho dito, tama ba yan? Katanggap-tanggap ba yan para sa pinakamatataas ng mga public servant, public officials, lingkod bayad ng ating bansa? Dahil yan ho ang purpose ng impeachment, to see yung fitness ho to continue to be in public office. At ang makapagpapabigat sa ganyang kaso, sa ganyang pagbabanta, kung totoong may hinire na o inupahan na hitman,
Meron ho ba talaga? Meron bang meron bang tutunturin ba 'yon ng prosecution yung pagkakaroon talaga ng hitman na inupahan? Okay. So, una-una, ayokong pangunahan kung ano yung magiging testimony ng mga detalye, ng mga testimonya ng susunod nating mga testigo. No? Pero ang maliwanag, nanggaling na ho ito mismo, again, no, sa respondent. No? May tinatawag ho kasi dyan na admission against interest. So, isa ho yan dun sa mga pinakamatibay na ebidensya dahil nanggaling na ho ito mismo, no, dun sa respondent. At again, maraming beses nagkaroon siyang pagkakataong bawiin ito noon pero hindi ho niya yung binawi. No? Tulad ho ng sinabi ko kanina, yung sumunod na public interview na binigay niya, hindi ho niya yung binawi, hindi niya sinabing nagbibiro siya, hindi niya sinasabing wala naman siyang ganong agreement. Sinubukan lang niya hong i-justify. So, malakas na ebidensya ho yan. Pangalawa, kailangan ho natin paliwanag dito. Itong grave threats, no? Ito ho, hindi ho yan kailangan ipatunayan na nangyari talaga ito, no, nang nagkaroon ng kasunduan talaga, no, at may balak at gagawin na talaga nung mamamatay tao dahil ang requirement lang ho dito ginawa yung pananakot. Ang pananakot na to ay labag sa batas, no? At yung taong tinatakot ho, no, yung recipient nitong ganitong pananakot, naniwala ho talaga siya na seryoso yung pananakot at may capability ho siyang gawin ito. Alalahanin lang ho natin, no, as a quick example, nung nakaraan na administrasyon, meron hong isang simpleng, ordinaryong public school teacher, no, na to, ang sinabi niya, kung sino ang papatay sa presidente, bibigyan niya ng 50 million. Actually, yung example na yan, no, yung the public school teacher, obviously, wala naman ho siyang kayahan magbayad ng 50 million. No? Pero napakabilis din ho, no, naging aksyon ng law enforcement. Hinuli siya. No? So dapat, mas lalo na ho dito sa pagkakataon na to. Dahil, obviously, ang gumawa ng pananakot, pangalawang pinakamatas at pinakamakapangyarihan na lingkod bayan. So, ulitin lang po natin, si Attorney Zulaika Lopez will be considered as a hostile witness. Tama po? Yes. Tama po yan. Opo. At sa mga hindi po nakakaintinding katulad namin, paano po magiging diskarte doon? Pwede po ba mga leading questions dyan sa parte ng prosecution? Once ma-qualify na ho ang witness as a hostile witness, ibig sabihin ho kasi niyan, yung interest niya is adverse sa prosecution, ano? Yeah. Pwede na namin i-conduct ang aming direct examination as if we're conducting cross-examination. So, dahil parang cross-examination na po siya, pwede na ho yung nasabi niyo ho na leading questions. Leading questions. Okay. Attorney Jay, thank you. Salamat po. Pero Attorney Jay, bago kayo magpaalam, para lang to justify my earlier statement, we will show you The picture. This Evidence is Exhibit A. This is our Exhibit A. Dapat dikit eh. Yung mga tropa natin, nakala ko magkatabi. Silang Yeah. Tingnan mo na. ano? Baka ho tayo makasuhan ni Mr. Eric Santos. Gusto niyo bang i-impeach itong witness na ito? Attorney Jay Tolosa, salamat po. Magandang umaga po. Good morning, Attorney. Maraming salamat din ho sa inyo. Maraming salamat.